Maraming salamat sa ating Secretary Ido Mayor at 10 ng aking mga kasamahan na sa punong ekutibo, sa ating District Director General Guzman and the members of the Manila Police District, the men and women, officers, to our fellow co-workers in the national government, at sa ating mga konsihal na nandito na pinamumunuan ng ating Vice Mayor Chief Atiesa, and our Majority Floor Leader Monyo Pangco, at sa lahat ng manggagawa, lingkod bayan ng pamahalang lungsod ng Maynila. Good morning! Good morning! Good to see you again. Loobin nawa ng Diyos, this is our first of 468 flag ceremony. Marami pa tayong pagsasamahan, but nowadays I think hindi naman kaila sa inyo na medyo very challenging ang City of Manila. Physically and fiscally, we are, I don't want to sugarcoat anything. Basta let's just focus and accept the problem, because in problem solving, acceptance is the key. It's the first step. Ang tanong, may problema ba? Meron. Ang tanong, may solusyon ba tayong gagawin? Yes. Together, all of us here, may halaga ang bawat isa sa inyo. Saan mang ahensya, bureau, departamento kayo napapabila. Hindi kayo nailagay dyan nang wala lang. Kayo'y kinilala, kinuha ng pamahalang lungsod upang maging bahagi ng pamahalaan na paglingkuran ang ating mga kababayan. Yang angking galing ninyo, talino, I hope I'm not asking too much. Please do some extra steps. We really need to catch up. Back to zero tayo. But, if there is one good thing about the situation, sanay ako nang wala. So, I know how to start with nothing. And I know how to begin. And I hope samahan ninyo ako muling magsimula na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis, maliwalas at panatag na pamumuhay. Wala ko ibang hiling sa inyo, kundi galingan nyo lang. Now, in return, and let this be put it on record, binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Now, to all of you here listening, and please send this to our fellow workers. Mag-apply kayo ng promotion. Based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Marami sa inyo dyan
alam ko natapakan ang paa ninyo. Minsan nga nagugulat kayo, bigla na lang pumasok sa opisina, yung bagong appointment mas mataas pa kaysa sa iyo. Tama. Opo. Alam naman natin yan. Sabi ko nga sa inyo, in problem solving, you accept the problem, then we introduce solution. Noong araw, saksi ang Diyos, 98% ng na-promote, na permanent, hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ako nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang kinalalagyan? Ay simple lang, based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin, hindi kayo mapopromote, hindi. Mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa Luzon. At ito naman ang paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga kakamping dala-dala. O, kung kukuha rin lang naman kayong item, ang kunin nyo na, yung sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan. O bakit? Eh may nauna sa inyo eh. True that we have to accommodate you if you are qualified. But maging magalang tayo sa mga kasamahan natin sa loob na opisina na magiging katrabaho natin. Kaya, Madam Jo Quintos, you know the drill. Repeat order lang to. Please, huwag kayong mahihiya. Lalo na kung halimbawa, kayo'y paritiro na. Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ang mga magre-retiro. But, na-resolve ako naman na yan dati. Halimbawa, kayo magre-retiro. Meron kayong anak na qualify sa gobyerno. We will make priority of your family. Doon man lang, malingon kayo ng pamalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20 or 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang maipamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsusobra ng oras ng pagkatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa MTPB, nako, magtino kayo. Siguro naman narinig na ng direktor ninyo na si Dennis Biaye. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman kailan. Opo, buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwa. Oh, hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Yes. That's how we are ruined. But don't worry,
Katulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna bago kontraktor. She knows it naman from the beginning. And the good thing about Jazz, pro-employee rin si Jazz. So, lahat ng binpo, pipigayin ko. Makasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayo ngayon. Minimum age earner, hand to mouth. May kita, may chicha. Ganun po ang sitwasyon natin. But don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. So ulitin ko ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Kusel Jo, ayoko mapopromote, dala ng tagadala lang ng bag ni Ma'am, ni Direktor. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Mabasa sana kayo ng ulan, nang lumamig pa kayo. Magandang Lunes, umpisa na ng pagbubukas. But now, I'm going to address the people of Manila here. Let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay ninyo. And timing, nawala naman yung 2 kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila biniyaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume, and it became a crisis, at maraming pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So, at 2 o'clock, immediately after 12:01, the same day, we took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Maynila, we can honestly say, since Monday, last week, at least, guminhawa na ang ating mga kalsada. Tanong, total mamamayan din naman kayo, nakakot na ba yung basura ninyo sa kanyang mga lugar? Nakakot na ba? Hindi pa tayo nakakaalpas sa problemang iyon. But 80%, at the very least, or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-DPS, City Engineering, middle class at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least, kayo na mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood, in a matter of few days, I think magno-normalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila.
one problem down. Nakabahan. Huwag na kayong kabahan. Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisinang yon, iriring nyo kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin nyo yan sa kapatid nyo, kaanak nyo. Ang hindi ko iriring yung JO, yung naga-house to house na JO. Primo, ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong JO, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently. Hindi whimsical, hindi kapritsyo. Kaya, yung katulad ng binulong sa akin, maswerte itong mga nakabanda. Ayan. May 22 kayo, sabi mo. Sabihin mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Kulang-kulang na. Nakakaawa naman. Hindi, pumanatag kayo. Walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department head will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasukin nyo sila, kasama sila ulit sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So that you have this kind of peace of mind and certainty. So muli sa inyong lahat, handa na ba kayo? Yes! Handa na ba kayo? Yes! Ngayon, magbobotohan tayo. Mag-e-election tayo. Taasan ang kamay so that you will know. And we will know what the majority wants or what is more beneficial to the greatest number, or in this case, city employees of the City of Manila. May concern sa akin. Sabi, ano ba, 8 to 5 o 7 to 4? Teka lang. Hindi po ito sabayang bigkas. This time, tutuldukan natin to. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo maigi. This is it. Taas ang kamay na gustong 7 to 4. Sige lang. Okay. Okay. Oh. Bigyan naman natin ng chance yung bandang wakali. Taas ang kamay ng gusto 8 to 5. Ang tawag dyan, ayan ang resulta nung nakaraang halalan. Mudslide. We are 7. Remember, it is your will, it is your request, it is your voice. Now you have a city government who listens to you. Okay, so 7 to 4. Hoy, mga department at saka bureau, walang 7 to 4 sa akin.
Broken hours po kami. Sa totoo lang, siguro nakaka-30 hours pa lang ako na total na tulog since Monday. But that's the least of your problem. So, 7 to 4. We're okay? I love you. Ulitin ko ha. Huwag kayong mahihiyang magpa-promote kasi wala kayong kakilala. Please. Huwag. If you feel that you deserve it and you're due and it is merit, you have a city government who can see these things. Okay? Maliwanag ba? Yes. Oh, that's it for today. Mag-iingat kayo. Kailangan ko kayo. Again, I alone cannot do this on my own. Every one of you. We have to come together. That includes our people. Because together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po aming minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. Muli, palakpakan naman po natin ang ating minamahal.